Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin, magagandang asal para sa nag-aaral ng kaalamang Islamiko. Muta'allim, ibig sabihin, mag-aaral. O yun din siya rin yung tinatawag na talibul ilm o yung nag-aaral ng kaalaman. Talib, ibig sabihin, nangihingi o naghahangad. Yun ay ibig sabihin ng talib. At ang talibul ilm, yun nga, katulad sinasabi ko dati, mas magandang translation na lang pag nababanggit ang talabul ilm, pag-aaral. Sapat na yun na translation. Kasi pag tinranslate mo siya na, madalas kasi ginagamit nila pag talabul ilm, panalaliksik ng kaalamang Islamiko. Parang humihirap eh. Samantalang simple lang naman yung pag-aaral. Mag-aaral ka, yun lang. Pero yung pananaliksik, research, mabigat eh, parang naging komplikado. Kailangan mo pumunta na ibang bansa. Kailangan mo maghukay ng nakalibing na kung ano-ano. Kaya itong adabul muta'allimin, nga para mapadali ang pag-aaral din ng mag-aaral, siyempre kung gagawa tayo ng tama, gawin na natin ito sa pinakamainam na paraan na magagawa natin. Dahil ang anumang bagay, kapag maling ginawa ay humihirap. Lahat ng bagay, humihirap kapag mali na ginagawa ng tao. O maaaring mawawalan pa nga ng saysay kasi palpak, hindi nagawa ng tama. At dito nga sa pag-aaral natin, introduction pa rin tayo. Pangilang buwan na to, 3 buwan yata, introduction pa rin tayo. At ang libro nga na ito, mahigit kalahati nito tungkol sa ikhlas. Dahil nga ang lahat ng kabutihan, kumbaga lahat ng mabubuting asal ng Muslim ay nagsisimula sa ikhlas. Yung mabuti niyang pakikitungo sa kapwa, nanggagaling yun sa ikhlas. Yung pagiging matapat niya sa negosyo, sa pagtatrabaho, nag-uugat yun sa ikhlas. Kahit ang pagsunod sa sunnah, nagsisimula ito o nag-uugat sa ikhlas. Kaya nga doon sa hadith, yung innamal a'malu binniyat, ang mga gawain ay hahatulan lamang sa pamagitan ng intensyon. Dahil kahit ang pagsunod sa sunnah, nagsisimula sa ikhlas. Ang tao na walang ikhlas, wala yung pakialam sa sunnah. Kaya nga yung mga gumagawa ng bid'ah, ang gusto niyan, yung nakikita sila ng ibang tao na ginagawa nila yung bid'ah nila. Kasi gusto nila pinupuri sila. Pabonggahan ng Maulidun Nabi, pabonggahan ng Nisfu Sha'ban, pabonggahan ng Islamic New Year, Amun Jadid, sabi nila. Kasi walang ikhlas. Ang tunay na may ikhlas sa pagsamba kay Allah, sisikapin niya na magawa ang pagsamba ayon sa pinakakamahal-mahal kay Allah na kaparaanan. Yun ang diwa talaga ng ibada. Yung ibada nga, yung sinasabi ko sa inyo, kabisadoin niyo yung kahulugan. Pag ito nakabisado niyo, mahalikan kayo ni Sheikh Nadir sa tuwa. Di ba? Lagi niyang binabanggit yun, ang ibada, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali dhahira wal batina. So ito yung pangkalahatang tawag sa anumang minamahal at nagugustuhan ni Allah na mga gawain at pananalita, hayag man ito o lingid. So 6 na punto ng ibada. Ito ay minamahal at nagugustuhan ni Allah na mga gawain at pananalita na hayag at lingid. Ngayon siguro itatanong nyo, bakit gawain at pananalita lang? Paano yung puso? Yung puso nga, yung mga gawain ng puso, matuturing na siya na gawain. Nandun na siya sa amal.
Kaya nga tinatawag itong a'malul qulub, mga gawain ng puso. Yung taqwa, tawakkul, raja, khauf, khasya, lahat ng ito ay gawain ng puso at sinasama na siya dun sa mga gawain na yon. Tapos syempre ito yung batina na tinatawag doon sa ibada. Yung dahir, yung maaaring makita ng tao. Maaaring makita ng tao na mga gawain. So nung nakaraan na talakay natin yung hadith, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyya. Wala ng hijrah pagkatapos ng fath, pagkatapos ng pagkakabawi ng mga Muslim sa Makkah. At nangyari ito mga 10 taon pagkatapos ng hijrah, ng nabawi ng mga Muslim ang Makkah, at ito ay naging para na lamang kay Allah. Nang pagsamba rito ay para kay Allah, na sinira ang mga rebulto rito, tinanggal na, at ang mga gawaing pagsamba doon, lalong-lalo na ang Hajj at Umrah, na dito lamang pwedeng gawin, ito ay para na lamang kay Allah. Okay? Kaya nga, idudugtong natin na yung pagkakabasag ng mga rebulto doon sa Kaaba, nung nabawi ito ng mga Muslim, ito ay dahil sa, ito naman ang orihinal na anyo ng Kaaba, yung walang rebulto. Okay, kasi katulad nga ng nabanggit ko nung nakaraan, ang pagwasak sa mga rebulto sa Kaaba ay hindi dalil para sasalakayin ng mga Muslim ang mga simbahan tapos susunugin, bobombahin at sisirain yung mga rebulto. Hindi ganun ng mga sahaba. Nang nasakop ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu ang Jerusalem, ang Damascus, pinabayaan nila yung mga simbahan doon. Kaya hanggang ngayon may maraming Arabo na, Kristiyano, pinabayaan nila. Sa Jerusalem lalong-lalo na si Sophronius, yung patriarch ng Orthodox Church doon, inanyayahan pa niya si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu na magsala doon sa isa sa kanilang mga simbahan. Pero tumanggi si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu dahil natatakot siya na baka gagawin itong sunnah o gagayahin ng susunod na henerasyon ng mga Muslim na pwede silang magsala sa simbahan o pwede silang mang-agaw ng simbahan at gagawin nilang masjid. Halimbawa, masakop nila isang lugar, yung simbahan, papakialaman nila. Hindi ganun. Kaya nga, si Abu Bakar radhiyallahu anhu nang isinugo niya o ipinadala niya si Osama bin Zaid para ipagpatuloy yung misyon na hindi natuloy kasi namatay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kabilang sa kanyang mga bilin doon sa mga sundalo, huwag papatay ng sibilyan, huwag basta-bastang puputol ng puno, papatay ng hayop, at hayaan yung mga simbahan at sino mang tao na naririto. Kahit simbahan pa yun ng kuffar. Okay, wala namang silang atraso sa atin, kumbaga na nagiging dahilan para salakayin natin sila. O nagkakasala sila kay Allah. Pero nga, ang lahat ng bagay ay iniaayon natin sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi sumalakay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit kailan sa simbahan o pinatay yung mga tao sa loob nito at ano pang mga katulad nito. So nga, la hijrata ba'dal fathi, wala nang hijra pagkatapos ng pagkakabawi ng mga Muslim sa Makkah dahil wala nang pangangailangan. Ang hijra, ang tinutukoy dito na hijra, yung sa Makkah patungong Madina lang ha. Kasi wala nang pangangailangan kasi Muslim na ang Makkah. Pero sa ibang lugar, nananatili ang hijra na depende sa kalagayan ng Muslim. Maaaring ito ay obligado, magiging obligado sa Muslim ang maghijra kapag siya ay nasa lugar na ang kuffar doon lalong-lalo na ay namiminsala sa mga Muslim. So wajib sa iyo ang umalis doon. Ngayon halimbawa yung mga kuffar doon, medyo okay naman,
sunna pa rin ang maghijra. Kasi bakit mo pipiliin na manatili sa lugar ng mga hindi Muslim kung pwede ka naman pumunta sa lugar ng mga Muslim? Okay? O pwede rin naman mangyari na hindi ka aya-aya yung hijra kasi lugar na pupuntahan mo, lugar ng Muslim, pero laganap yung bisyo, laganap yung... Wala tayong sinasabi. Wala tayong pinaparinggan, pero minsan ganun yung nangyayari. Ganun yung nangyayari sa mga community na napapabayaan. Kaya nga kailangan ang community ay naninindigan sa mga bagay na ito, na tinataliwas nito yung o sinasawata ang anumang uri ng pagsuway kay Allah. Ito man ay pagsuway kay Allah sa paggawa ng masama at siyempre yung hindi paggawa ng mabuti, hindi paggawa ng obligasyon ay pagsuway din kay Allah. Akala kasi ng tao minsan, ang kasalanan, yun lang gumawa ka ng masama, inakapinsala ka sa kapwa mo. Akala nila ang kasalanan, kasamaan, yung pumatay ka, manggahasa, magnakaw, yun lang yung kasamaan para sa kanila. Pero sapat na kasamaan na may tuturing, yung hindi ka nagsasala, yung uminom ka ng alak, at maraming nila sa panahon natin ngayon na, kumbaga, mga Muslim, na lang parang pangalan na lang yung nangyayari. Kaya kailangan pagsumikapan ng mga community na ang Islam ay may patutupad hanggat maaari. Walang perpektong community, walang perpektong pinuno, walang perpektong residente ng community. Pero ang mahalaga yung pagsisikap. Kasi kahit yung pagsisikap, ito ay gagantimpalaan din ni Allah. Yung nga palagi ko sinasabi yung aya, wa anna sa'yahu sawfa yura, at ang kanyang pagsisikap ay titingnan din. Kaya nga sa maraming mga hadith, nababanggit na maaring madodoble o mahigit pa yung gantimpala ng tao depende sa kanyang pagsisikap. Bawa yung naglalakad ng papunta sa masjid, so mas malaki ang reward niya inshallah, kung mas malayo yung nilalakad niya, ibig sabihin mas mahaba yung pagsisikap niya. At gayon din yung nagbabasa ng Quran na uutal-utal, doble yung gantimpala niya kasi nagsisikap siya. Okay? Pero itong mga ito nga ay uunawain natin sa pangunawa na makatwiran. Na yung pagiging malayo ng nilalakad, kasi nagsisikap siya na pumunta ng masjid kahit malayo yung bahay niya. Hindi yung hindi ibig sabihin ito na magmomotor ka muna sa malayo tas lalakad ka punta masjid. Hindi ganoon. Okay? O kaya yung tao ayaw niyang mag-aral ng Quran kasi gusto niyang manatili na uutal-utal magbasa ng Quran para doble yung reward. Hindi ganoon. Okay? Ang lahat ng dalil ay inuunawa natin sa makatwiran na paraan. So ganito rin. La hijrata ba'da al-fathi, wala nang hijra mula sa Makkah patungong Madina. Pero ang hijra sa ibang mga lugar na nanatiling wajib. So dito nga sinabi, walakin jihadun wa niyah, pero nananatili ang jihad at ang niyah. Yung jihad dito, linawin din natin, ang jihad ay merong iba't ibang anyo. So maari itong jihadul qital, jihad sa pamagitan ng pakikibaka, at maari itong jihad sa pamagitan ng lisan, ng dila, sa pamagitan ng pangangaral. At syempre, maaring mangyari yung jihadun nafs, yung jihad laban sa sariling pagnanasa. At ang jihadun nafs, minamaliit ito ng mga terorista. Sabi nila, puro kayo jihadun nafs, hindi naman kayo pumapatay ng kuffar. Darating tayo dyan, papatay din tayo ng kuffar, pero ayusin muna natin yung ating mga sarili. Kaya hindi nagtatagumpay yung maraming jihad sa panahon ngayon. Kasi nga, hindi nga marunong magwudu, bibigyan mo ng baril. Hindi nga marunong magsala ng maayos, bibigyan mo ng baril. Yan yan, anong gagawin yan dun? Sisigaw-sigaw lang yan ng Allahu Akbar, tapos makikipagbarilan sa special forces. Ano nga asahan niyang tagumpay doon? Makikipagpatayan siya sa mga tao na 30 years ng sundalo, 30 years ng pulis. So gusto nila makikipagbarilan sa mga tao na yun, samantalang sila, first time nga nila humawak ng baril, tapos hindi nga nila rin magawa ng maayos
yung mga pagsamba, tas hindi nila alam yung ahkam ng jihad, wala na. Nanguhula lang sila kung ano yung gagawin. Kaya mas mahalaga yung jihad on nafs, mas mahalaga ang kaalaman kaysa sa jihad. Yan ang pinagkaiba ng nag-jihad ngayon karamihan sa kanila sa mga sahaba. Bakit matagumpay ang jihad ng mga sahaba? Kasi nag-aral sila. Yung mga nag-jihad ngayon, ano na lang galit yung umiiral, o minsan, sabihin natin na may nahalo na rin na nagpapakitang tao na lang. Yung para mapuri na matapang at iba pa. So nananatili ang jihad, pero tamang jihad, syempre. At nananatili ang niya. Niya, nagagawin natin ang mga gawaing pagsamba alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So wala nang hijrah, pero nananatili ang jihad at ang niya. Niya, na dito binigyang diin ni Sheikh na dahil sa pamagitan ng niya ay nagiging tama ang gawain, sa pamagitan ng niya ay lumalaki ang gantimpala ng gawain, at sa pamagitan ng niya, inshallah, ito ay magdudulot ng mas malaking pakinabang. Magdudulot ng mas malaking pakinabang na hindi lang ito pakikinabangan ng gumawa, bagkus ay pakikinabangan din ito ng iba, inshallah. Katulad ng binabanggit sa isang hadith na iniulat ni Imam Muslim, inna bil madinati la rajulan masirtum masiran wala kata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al-udur. Tunay na sa Madina ay may mga tao na hindi ninyo nakasama sa paglalakbay at hindi ninyo nakasama sa paghayo para sa jihad. Pero sila ay kasama ninyo na sila ay napigilan lamang na sumama sa inyo dahil sa mabigat na dahilan. Ibig sabihin, gusto talaga nilang mag-jihad. Gusto rin nilang mag-jihad, lalong-lalo na nga doon sa Jayshul Usra, yung hukbo na ipinadala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, kasama siya doon, yung hukbo papunta ng Tabuk, na marami sa mga sahaba, wala silang masakyan. At nung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila na hindi sila maisasama dahil wala silang masasakyan, malayo yung lalakarin nila. Kung galing ng Madina papuntang Tabuk, mga ilang daang kilometro pa yun. Lalakarin lang, kaya kailangan merong kamelyo. Kulang yung kamelyo nila. So marami sa mga sahaba ay nagbalikan na lang, umuwi na lang sa kanilang mga bahay na lumuluha na hindi sila nakasama. Ngayon, merong nangyari naman na kabaligtaran. So merong ilang mga sahaba na naiwan nang walang sapat na dahilan. At syempre, yung mga munafik nagpaiwan din. Yung mga munafik sa Madina, nagpaiwan din. Ang mga munafik doon sa Madina, syempre sa pamumuno ni Abdullah bin Ubay bin Salul, yung pinuno ng Khazraj. At syempre, meron ding iba pang mga munafik galing sa iba pang mga tribo, at meron pang mga Hudyo na nakikipagsabuatan laban sa mga Muslim. Kaya nga, tuwing ng pagkatapos ng labanan, yung tatlong malalaking labanan sa Madina, yung Badar, Uhud, at yung Ghazwatul Khandaq, laging may pinapalayas na Hudyo. Na tribo ng Hudyo talaga, kasi nakipagsabuatan sila sa Quraysh. Yung pagkatapos ng Badar, pinaalis yung Banu Qaynuqa. Pagkatapos ng Uhud, pinalayas yung Banu Nadir. At pagkatapos ng Ghazwatul Khandaq, pinalayas yung Banu Qurayda. At yung Banu Qurayda ang pinakamasahol kasi nakipagsabuatan talaga sila sa Quraysh at pinatawan sila ng death penalty, yung kalalakihan nila, dahil sa kasong treason o pagtatraidor. Kasi sa Madina, nang dumating doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtaguyod talaga sila ng bansa. Kaya nga meron tinatawag na na Constitution of Medina, yung Ahdul Madina, kasunduan ng mga Muslim at ng mga taga-Madina, Hudyo man o mga Arabo, kabilang sa mga kasunduan nila na ipagtatanggol nila ang Madina laban sa sino mang sasalakay dito. Kahit sino man ang salakayin. Muslim man ang salakayin, tutulong dapat ang mga Hudyo at ang iba pang Arabo. Kung ang mga Hudyo sa salakayin, tutulungan sila ng mga Muslim.
Nangyari nga dun sa Ghazwatul Khandaq, so yun, dahil doon napatawan sila ng death penalty. Actually, makikita niyo yung kwento na yan palagi. Doon sa mga libro ng mga Orientalist, yung mga naninira sa Islam, binabanggit nila yan, pinilit ng mga Muslim yung mga Hudyo na pinugutan nila ng ulo lahat, liban na lang doon sa nag-Muslim. Yun yung kinukwento nila. Pero hindi nila binabanggit yung kabuuan ng kwento na sumuway o kumbaga nagtraidor ang mga Hudyo sa mga Muslim. Parang ngayon, sa Palestine ngayon, pinapalabas, sinasakop daw ng Israel yung Gaza dahil aalisin nila dun yung Hamas. Pero actually matagal na nilang sinasakop yung Palestine. 1948 pa lang sinasakop na nila ang Palestine. Hawak nila kasi yung hawak nila yung media, hawak nila yung iba't ibang paraan ng propaganda. Mag-post ka sa Facebook, ibaban ka pa ni Zuckerberg sa Parang ganyan yung nangyari sa akin Ilang beses na ako naban na dahil doon sa mga pinopost ko. So doon, kung mayroong mga Muslim na naluluha na hindi sila makasama, meron naman ngang nagpaiwan talaga. Nagpaiwan. Fahad al-hadith yahmilu ahaduhuma amal al-akhir. Na sa hadithan na ito, dalawang hadith na ito, tinutukoy na ang dalawang tao ay maaaring magkaroon ng parehong reward. Yung gumawa at hindi gumawa. Dahil lang sa niya. Dahil lang sa niya. Kaya nga, sa niya, mainam palagi na meron tayong magandang niya. Kasi maring magantimpalaan tayo doon. Meron kang niya. Pag yumaman ako, papatayo ko ng masjid. Pag yumaman ako, ganito, ganyan. Inshallah, may may reward din. Inshallah. Yun pa lang, niya pa lang. Kasi sa pagtatala ng mabubuti at masasamang gawain ng mga tao, paano yung tinatala? Kapag nag-intensyon siya ng mabuti at nagawa niya, magagantimpalaan ng 10 hanggang mga 700 na doble o mahigit pa. Kapag yung niya niya na mabuti ay hindi niya nagawa, actually dito sa hindi pagkakagawa, linawin natin, hindi niya nagawa dahil sa napigilan siya, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magawa yung mabuti. At sinasabi pa nga ng ibang scholar, kahit pa nagbago yung isip niya, halimbawa gusto niya magsadaka, tapos nagbago yung isip niya, hindi siya nagsadaka. Doon pala sa intention niya na magsadaka, may reward na yun. So meron ng reward. Pero yung tao na nag-intensyon ng masama at hindi niya ginawa, actually yun ay itatala pa rin bilang mabuting gawain. May reward pa rin. Kasi yung pagpigil mo sa sarili mo na gumawa ng masama ay kabutihan na may tuturing at mayroon pa rin reward. So, yung dalawa na ito na natukoy, yung nakasama at hindi nakasama ay maaring mayroong parehong reward dahil lang sa niya o intensyon. At gayon din sinabi, fahuma fi ghazwati Tabuk fi sanati tasi'ah lil hijrah. At ito yung nangyari nga doon sa labanan sa Tabuk, nangyari sa 10 taon pagkatapos ng hijrah. Bago yung Al-Fath, bago yung pagkakabawi sa Makkah. Gazahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harrin shadidin hinama tabat ath-thimar. Yung panahon na yon na humayo sila para sa labanan sa Tabuk. Kasagsagan ng tag-init. At ito na rin yung panahon na namumunga yung mga puno ng dates. Namumunga yung mga puno ng dates. Wa kana safaruha tawilan wa makanuha baidan. Ang paglalakbay dito ay matagal at ang lugar na pupuntahan nila yung Tabuk ay malayo. Ang Tabuk ngayon malapit na siya halos sa Jordan. Sa napakalayo na nun. Fajalla an-nabiyyu lis-sahaba amrahum wa saraha lahum biwajhatihi fanafara ma'ahum as-sahaba wa takhallafa al-munafiquna wa karahu al-khuruj ma'ar rasuli khawfan min kathratil adu wa min shiddatil har.
So nga, nung tinipunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga sundalo, tumanggi yung mga munafik at nagpaiwan sila. Nagpaiwan yung mga munafik at kinamuhian nila na sumama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil marami ang makakalaban at dahil sa matinding init. Sa Tabuk, ang makakalaban nila rito mga Romano na. Mga Romano yung makakalaban. Yung Roman Empire na mismo. Sa iba pang mga labanan, doon sa labanan sa Mu'tah, na first time naging pinuno ng mga sundalong Muslim si Khalid bin al-Walid, sinasabi ng ibang mga historian, 3,000 sila na Muslim doon sa Mu'tah. Nandun na sila sa Jordan mismo. At yung sa Mu'tah, nangyari yun bago yung Fathu Makkah. Nandun sila para panagutin yung mga Kristiyano na pumatay doon sa isa sa kanilang ambassador. Pinatay ng mga Kristiyano doon sa Mu'tah. Mga Arabo rin yung pumatay. Pero nung pagdating nila doon, 3,000 sila, nagsabwatan na yung mga Romano at yung mga Kristiyano na Arabo doon sa Mu'tah. At sinasabi pa nga ng ibang mga historian, umabot yung bilang ng mga kalaban sa 200,000. Isipin niyo, 3,000 na Muslim kalaban nila 200,000. Naubos lahat ng general na tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Zaid bin Haritha, at pagmamatay si Zaid bin Haritha, ang papalit ay si Ja'far bin Abi Talib, kapatid ni Ali. Papalit ay si Abdullah bin Rawaha. Namatay silang tatlo at walang natira. Hindi na nila alam kung sino yung ipapalit nila. Na doon lang na pagkasunduan nila na si Khalid bin al-Walid na ang gagawin nilang general. Nagkasundo sila at si Khalid bin al-Walid, pinamunuan niya yung mga Muslim doon sa sinimulan na nila yung retreat. Actually, kailangan na nila umatras kasi napakarami nun. Sa labanan, kung doble yung kalaban, actually kahit sa makabagong panahon, kahit barilan ngayon yung labanan, kapag doble yung dami ng kalaban, hindi combat effective yung ganung posisyon. Liban na lang na marami kang armas. Yung armas nila nun pareho lang. So inatras ni Khalid bin al-Walid yung mga sundalo, yung mga Muslim, at alhamdulillah nakabalik sila ng Madina. At ito na yung first time, unang-unang pagkakataon na tinawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Khalid bin al-Walid bilang Saifullah, espada ni Allah, na napagtagumpayan niya na may takas ang mga Muslim pabalik ng Madina na hindi sila naubos ng mga Romano at ng mga Kristiyano. So, pangalawa na itong yung Tabuk, doon sa labanan sana nila ng mga Romano. So, ayaw sumama ng mga Hudyo kasi alam nila na mga Romano yung makakalaban. Yung mga munafik pala. Mga munafik ayaw nilang sumama dahil alam nila na matindi yung kanilang mga makakalaban. At sinabi nga sa Quran, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Na natuwa daw yung mga nagpaiwan sa kanilang pananatili sa Madina at hindi sila sumama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil kinamumuhian nila ang makibaka sa landas ni Allah sa pamagitan ng kanilang yaman at pamagitan ng kanilang mga sarili. Yung jihad dito na tinutukoy sa pamagitan ng kanilang yaman, ito yung sa pamagitan ng pagtutustos. Na yung tao, kung hindi siya makakapag-jihad na siya mismo pupunta sa giyera, pwede siya magtustos na lang. Halimbawa, matanda na siya, meron siyang kapansanan, pwede siya mag-ambag man lang. At dito, yung jihad bi anfusihim, hindi ito jihadun nafs ang tinutukoy dito. Ang tinutukoy dito yung mismong pagdalo nila sa jihad. So ayaw nilang sumama dito at hindi rin sila nag-ambag. At sinabi nila, وَقَالُوا لَا تُنْفِرُوا فِي الْحَرِّ. Sinasabi nila, huwag kayong aalis sa kasagsagan ng init. Kul naru jahannama ashaddu harra. Sabihin mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang apoy ng impyerno ay mas matindi kaysa sa init ng
summer, kaysa init ng mainit na panahon. Law kanu yafkahun, kung kanila lamang nauunawaan. Kung nauunawaan lang nila, mas pipiliin na nila yung mainit na panahon kaysa sa mainit na impyerno. Ito yung kabaligtaran nga nung mga sahaba na naluluha sila na hindi sila nakasama, pero gagantimpalaan pa rin sila ni Allah dahil sa kanilang niyya. Alhamdulillah. So dito nga sinabi, falam yatakallaf min as-sahaba illa thalathatun alladina khullifu wa hum Ka'ab bin Malik wa Murara bin Rabi wa Hilal bin Umayyah. Wa khabruhum mashhurun fi sahihain. So hindi lang nga yung mga munafik, pati mga sahaba na kilala. Pati mga sahaba na kilala sa kanilang pagiging matuwid. Meron ding ilan talaga na nasubok sa pagsunod nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meron 3 sahaba, si Ka'ab bin Malik, si Murara bin Rabi, at si Hilal bin Umayyah. Silang 3 ay nagpaiwan kasi kailangan nilang mag-ani ng kanilang mga dates. Hindi dahil sa ayaw nilang sumama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero yung ayon dun sa nababanggit sa mga ulat, sa mga hadith, so lang bumalik si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, kumbaga dinisiplina rin sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sila kinausap hanggang sa patawarin muna sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kalaunan nga ipinatawad sila ni Allah. Pero nga sinabi rin dito, wa amma gayruhum minas sahaba fa innama habasahumul udhur wal marad. So itong 3 na ito, wala naman silang sakit o wala naman silang dahilan para hindi makasama. Kasi meron nga silang taniman ng dates eh. Ibig sabihin may kaya sila na makakuha ng sasakyan o may kakayanan sila na umupa na lang ng tao na mag-aani ng dates tapos sila mismo sasama sa jihad. Pero hindi nila ginawa. Nagpaiwan talaga sila. Hindi sila katulad nung mga iba na pinigil sila ng matinding dahilan o dahil sa sakit o kapansanan. Dahil sa kapansanan. Walada falakad syaraku alladina kharaju fil ajri lisihati niyatihim fi law kanu asihha lajahadu ma'a ikhwanihim. Nga sila'y ginintimpalaan ni Allah dahil sa kanilang tamang niyya na kung meron lang silang kakayanan, kung malusog lang sila, ay nakibaka sila sa landas ni Allah kasama yung kanilang mga kapatid. So meron pa rin silang gantimpala, inshallah. Sinabi, qala al-Aquli fi syarhil masabih, sinabi ni al-Aquli sa kanyang syarhul masabih, hada dalilun ala annahum syuraka'u fil ajri bit tasawi wala mu'aradata bayna hadal hadith wa qawluhu ta'ala la yastawil ka'iduna minal mu'minina. So sinabi niya, ang hadith na ito na magkakaroon ng gantimpala ang mga hindi nakasama doon sa Tabuk dahil sa matinding dahilan ay hindi taliwas doon sa aya sa Quran. Yung aya na nagsasabi na hindi magkatulad ang mga nagpaiwan na mga mananampalataya, yung hindi sumama sa Tabuk. La yastawil ka'iduna minal mu'minina gayra ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah. So walang taliwasan dito. Kasi nilinaw naman dito na hindi magkatulad yung mga nagpaiwan na mga Muslim sa Madina nang walang dahilan at ang mga nakibaka sa landas ni Allah. So yung mga nagpaiwan ng may dahilan, inshallah, yung gantimpala nila ay katulad pa rin ng mga nakibaka sa landas ni Allah. Pero yung walang dahilan, hindi talaga sila katulad ng mga nag-jihad. Hinga, wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, mga nakibaka sa landas ni Allah sa pamagitan ng kanilang yaman at mga sariling buhay. Faddalullahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal kaidina darajatan. Si Allah ay
higit na nagparangal sa mga nakibaka sa landas ni Allah sa pamagitan ng kanilang yaman at mga sarili, nang higit sa mga nagpaiwan sa matataas na antas. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Para sa lahat ay ipinangako ni Allah ang kabutihan. Yung tinukoy naman dito na nagpaiwan, ito naman yung mga may dahilan. So, may gantimpala pa rin sila, pero maaring mas mataas pa rin ang gantimpala ng mga physical na nakibaka. Okay? Maaring mas malaki pa rin ang kanilang gantimpala na para sa kanilang pareho, yung mga nakasama at hindi nakasama dahil sa matinding dahilan, para sa kanilang pareho ang biyaya ni Allah na ipinangako niya sa Kanya. At si Allah nga ay magbibigay ng mas malaking gantimpala doon sa mga dumalo sa halip na doon sa mga nagpaiwan. Wafaddalallahu al-mujahidina ala al-qaidina ajran nadima. Fa innahu yarjih janib al-ghazi ala al-qaidi bighairi udur. Na dito mas binibigyan ng timbang sa aya, mas binibigyan lang ng timbang na mas mataas yung mga nakadalo talaga kasi sila yung physical na naghirap. Pero yung mga merong niya, meron pa rin silang gantimpala, inshallah. Na kung meron mang minimum na reward para sa sino man na nakasama doon sa jihad na yun, yun ang makakamit nung tao na nagpaiwan dahil sa mabigat na kadahilanan. So nga, فَإِنَّهُ يُرَجِّهُ جَانِبَ الْغَازِ عَلَى الْقَائِدِ بِغَيْرِ أُذُرٍ. At ganyan din pinagtitibay dito na siyempre ang nakibaka ay mas mataas ang kanyang antas kaysa doon sa hindi nakibaka. Amal hadith, فَمَحْمُولٌ عَلَى الْقَائِدِ بِأُذْرٍ فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُمَا. At walang ang taliwasan sa hadith na ito at doon sa aya ng Quran na nabasa natin. وَلَنَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ النِّيَّةِ فِي هَذَا الْخِلَافِ الَّذِي دَارَ بَيْنَ الصَّحَابِي وَابْنُهُ فَتَرَافَعَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَحَكَمَ بَيْنَهُمَا بِهَا يُرْدِيهِمَا مَعًا. So meron daw hadith na meron daw nagreklamo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagreklamo, naghatol sa dalawang nagrereklamo nito na pareho silang nalugod sa kanilang natanggap na hatol sa kanila. So sinabi, Fa'an Ma'an bin Yazid bin al-Akhnas radiyallahu anhum, iniulat ni Ma'an bin Yazid bin al-Akhnas na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fawada'aha and the rajulin fil masjid. So meron daw lalaki, nagsadaka siya ng mga dinar at ibinigay niya ito sa isang lalaki, sa isang tao sa masjid. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataytuhu biha. At dumating ako at kinuha ko yung pera. Kinuha daw niya yung pera na ibinigay ni Yazid. Binawi niya yung sadaka na ibinigay niya. Kaya nagreklamo yung anak kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito na yung naging hatol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinabi nung anak na sumpa kay Allah, hindi ka dapat nakialam sa anumang gusto ko. Kumbaga, yung sadaka niya, binawi nung kanyang tatay at sinabi niya na hindi ka dapat nakikialam sa kagustuhan ko na magsadaka. So punta sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag kayong mag-alala, kumbaga huwag kayong mag-alala, huwag niyo nang pagawayan yan. Kasi makukuha mo pa rin Yazid ang iyong ibinigay. Kaya pala ako nalito. Kana Abi Yazid akhraja. Mali yung pagkakaintindi ko. So yung tatay daw niya si Yazid ay nagsadaka. So si Ma'an ngay nag-uulat. Ang tatay niya si Yazid ay nagsadaka. At binawi ni Ma'an. So yun pala. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sa iyong ang gantimpala, Yazid, yung tatay, ayon sa iyong inintensyon. Wala ka makadta ya Ma'an.
At meron ka rin namang karapatan sa kinuha mo o maan. So, hindi na sila, kumbaga, pinag-ayos pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liban pa rito. So, hindi na pinasoli ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pera ng sadaka o anuman. Pareho nilang makukuha yung gusto nila. Ano ibig sabihin nito? Si Yazid, nag-intention na siya ng mabuti. Pero hindi niya nagawa. Kasi nga yung sadaka na binigay niya, kinuha ng anak niya. Pero may reward pa rin siya, inshallah. May reward pa rin siya, inshallah. At si Maan, yung maaring kahulugan din ng hadith na ito, may karapatan talaga siya dun sa pera. Siguro pera ni Maan yun, o kaya mas may pangangailangan yung pamilya ni Maan kaysa doon sa tao na binigyan ng sadaka kaya niya binawi. So dahil doon, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sa iyo ang anumang kinuha mo o Maan, hindi mo yan kailangan isoli. So ano yung pwedeng maging aral dito? Practical na aplikasyon. Kahapon na pag-uusapan natin yung di ba? Mga scam. So ito na yung sagot sa tanong. Paano yung nagsadaka ako? Tapos scammer pala yung nabigyan ko ng sadaka. Nagpatayo ako ng masjid. Hindi natayo yung masjid. Bahay nung nangongolekta ng sadaka yung naitayo. Nagpadala ako ng pera para dun sa may sakit. Uso ngayon yan eh. Kaya nga, nagustuhan ko yung post ni ni Ustad Muhammad Dagdag nung nakaraan. Kasi nga, mayroong brother na may sakit. Si Kano, di ba nangongolekta sila? May mga nangongolekta ng sadaka para kay Kano, para kay Muhammad. Si Kano, yung gumagawa ng mga t-shirt, Kano kasi tawag namin sa kanya eh. Nagkasakit siya ngayon, pero nakalabas na yata siya. Merong mga nangongolekta ng sadaka para sa kanya. Pero ang GCash na pinopost nila sa Facebook, GCash nila, hindi GCash ni brother, yung may sakit. So parang kaduda-duda, di ba? Bakit hindi nyo na lang i-post yung mismong GCash ng brother? Bakit kailangan pa sa inyo dumaan yung pera? So, parang kaduda-duda. Hindi naman tayo nagbibintang o naghahatol, pero sana ginawa na lang nila yung GCash mismo nung nangangailangan yung nilagay nila. Kasi parang ginawa nila, para silang ahente, baka mamumorsyento pa sila ron eh. Okay, so paano pag ganun? Nagsadaka ako, 100, yung binigay doon sa brother, 50. Kasi may service charge, parang Palawan. So may reward ka ba na 100 na sadaka o 50 na lang? Kasi 50 lang nakarating eh. So ganito rin. Kung na-intention mo, may reward ka pa rin, inshallah. So yung masjid na pinatayo mo, hindi naging masjid. Binili nung brother ng Montero, ng Hilux. May reward ka pa rin, inshallah. Dahil sa niya, kahit hindi natupad. Okay? Yung dinonate mo, sinadaka mo para sa ano ba yun, yung may sakit. Kahit kalahati lang yung dumating sa may sakit, buo pa rin ang reward mo, inshallah. Pero syempre, mayroon ditong word of caution, paglilinaw lang. Kasi baka isipin ng tao, sige, magsasadaka lang ako ng magsasadaka, bahala na sila kung gawin nila yung intention ko sa sadaka. Tuparin nila o hindi, bahala sila. Sila naman mananagot. Hindi pa rin pwede. Kailangan pa rin magkaroon tayo ng tinatawag na due diligence o pagsisikap na matiyak na mapupunta sa tamang kamay ang ating sadaka. Bakit? Kasi sayang. Hindi naman sayang na totally sayang kasi may reward ka pa rin naman, di ba, kahit may scam. Ang sayang na tinutukoy ko rito, yung sadaka jariyah, yung sadaka na patuloy na pinapakinabangan. Kasi yung sadaka mo, halimbawa nag-materialize siya, naging masjid talaga, di tuloy-tuloy yung reward mo, kada tao na magsasala doon, kada patay na pagsasalahan doon ng janasa, kahit kada bata na magbabasa doon ng Quran, matututo magbasa ng Quran, lahat yun may reward ka. Kasi naging masjid. So napakalaki ng reward noon kung ikukumpara doon sa dinonate mong masjid na pinambili ng Hilux o naging Montero o naging mansion nung pinagkatiwalaan mo. So dapat mag-iingat pa rin. Hindi ito dalil na magpabaya. Hindi ito dalil na hayaan na lang yung mga scammer na mang-scam. Hindi ito dalil para doon. Kumbaga, ito lang ay nagpapatibay na meron pa rin gantimpala kahit may scam ka. Pero
magano ka, magsikap ka pa rin na matupad yung intention mo kasi sayang yung sadaka mo na sana mas malaki pa ang reward, inshallah. So ito yung ilang mga usapin sa niyah. Alhamdulillah, tutuloy natin ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.